Dito, mga mahal, ang napaka-simple na sinasabi ng malapay yung pananampalataya. Sa sanglibutan ito, who is the overcometh the world? Sabi roon, mga mahal. But he that believeth that Jesus is the Son of God. Sino ang dadaig? Hindi mo po kayang daigin ang sanlibutan ito. Bakit? Sapagkat yung kasalanan na nag-uudyok sa tao, yun ang gagawin. Sige, gumawa ka ng ganito, pumatay ka, magnakaw ka, mag-rape ka, ito ang gawin mo. Yung kasalanan, yun ang nag-uudyok dahil sa kawalan ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Kawalan ng pananampalataya. Kaya mga iman, hindi po natin kayang daigin ang sanglibutang ito ng dahil sa kasalanan. Kaya itinuturo po sa atin yung grabing pananampalataya para imulat tayo na ano ba ang nagagawa ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Naalala ko, mga iman, sa Pampanga, nung pioneering pa, na-assign kami 1989, mga mahal. Yung kapatiran, mga mahal, sabi niya, yung kanyang anak, grabing sakit, hindi makadalo, hindi makasampa, grabing karamdaman, mga mahal. Pero ang kanyang panampalataya, ito, mahal na Panginoon, nadidinig ko sa patotoo at nadidinig ko sa ipinapangaral ng aming minamahal at ginagana ng pastor, kapag pinagtrabaho mo yung panampalataya, yung imposible sa tao, sa Diyos, wala imposible. Sige, mga imal, gawain, dinala niya. Mga imal, yung kanyang anak, sa gawain naman ng Panginoon, grabing sakit. Mga imal, ang panampalataya niya, kapag dating niya doon sa church, sa ating pananambahan, gagaling yung anak niya. Di ba? Natupad. Bakit? Hindi pa po natapos ang joyful, gumaling na po yung anak niya. Yun ang panampalataya. Na sinasabi, ano ang nagagawa? Dito, nakikilala natin. Ang pag-ibig sa malapay, pwede sabihin natin sa ating labi, wala sa puso, ako'y may panampalataya. Ako'y umiibig sa malapay. Napakadali lang sampitin niya ng tao eh. Ay doon nga, mga mahal, sa Pinas, tanungin mo po yung mga nakahubad-hubad, naglalakad lasing, tanungin mo, may relihiyon, may pananampalataya ako, brad, diba? Ako'y may nakilala ding Diyos. Iba po kasi yung prevalent, mga mahal, na isinasabi ng verse 4, for whatsoever is word of God, that overcometh the world, and this the victory that overcometh the world, even our faith, mga mahal. Sapagkat sino ba ang ipinanganak ng Diyos na dumadaig sa sanglibutan ito at magtatagumpay at dumadaig sa sanglibutan sa makadoy bagay ang ating pananampalataya. Okay. May mansan po natin nakita yung isang pananampalataya. Ang sabi po na sunod na talata, Luke chapter 8, verse 19 up to 21. Lucas kapitulo 8, versikulo 19 hanggang 21. At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi nakakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kaniya, nakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid. Naibig nilang makita ka. 21. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin para hindi tayo, para alive tayo, magising tayo. And the story of Jesus in 2,000 years ago, this came to him, his mother. May ina ang ating manang Panginoon, he's the brethren, and could not come in him for the priest. And was told him by curtain which said, thy mother and thy brethren stand without desiring to see thee. Sabi ron, habang sila nagsiparoon sa kaniya, sinong tinuturing naman ang Panginoon na kanyang kapatid? O ang kanyang ina? Sabi ron, magimal hindi makalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Napakasimple lang, magimal, sabi ron, dapat siya'y sumagot at sinabi sa kaniya, ang aking ina at ang aking kapatid itong nakikinig ng salita ng Diyos. O kayo, mabalad po tayo ngayon. Tayo'y tinatawag mga mahal na kapatid ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao na naglilingkod sa Diyos ay pinakikinggan ng mahal na Panginoon yung panalangin.
Kasi sa isang gathering, sa isang pagtitipon ng mga banal, napakaliwanag po ron na doon po ang presensya ng mahal na Panginoon. Kumbaga, yung pananampalataya natin, ating ginagawa, it's talking about covenant. Napaka-importante ng pakikipagkaisa, unity. Kaya ang sabi, mag-imal ng Proverbs chapter 17, verse 17, sa aklat po ng mga kawikaan, Kapitulo 17, ang talata po ay 17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Amen. At ang kapatid ay pinanganak na ukol sa kasakunaan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And pray love it in all times. Sabi ron, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Dito, ang kaibigan natin. Kapag ikaw makimahal, may kaibigan ka, nandiyan na, may problema ka na, may karamdaman ka na, iwanan ka na yan isa-isa. Di ba? Ang kaibigan may hangganan. Kaya sabi, a friend that loveth in all times, and brother is born for adversity. Ibinigay, sabi sa panahon, na kanyang kapatid ay ipinanganak ukol sa kasakunaan. Praise God. So, bakit ang tunay na kaibigan, mahal, na tinutukoy ng mahal na Panginoon tayo yung nananatili sa Kanya, ginagawa at ipinagtatrabaho ang pananampalataya, ang kaligtasan, mahal. Nandyan lang Sabi nga, ang kaligtasan mismo na sa ating kamay. Sometimes you walk in a path for you can see your way. Everybody say amen. You need prevailing faith. Ito ang kailangan natin sa mundong itong magulo. Kapag may problema na tayong nadya na, hindi na natin kaya, mahal ko mga kapatid, sino nalapitan natin? Kapag nagkaroon ng matinding mga sakit, na-diagnose ka na, mahal, yung sickness, you need the prevailing faith. Answer to your prayer. Everybody say amen. Amen. Ito yung kailangan, you need the prevailing faith. Dahil kapag ito wala sa isang tao, madown ka maging talunan ka. Material, sabi nga, marital problem, you need the prevailing faith. Your children are involved. Your vices, mahal, you need the prevailing faith. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon sapagkat ikaw may panampalataya, may gagawin ng Diyos, gagantihan ng mahal na Panginoon Yung iyong pagtitiwala sa Kanya, gagantihan yan ng ating mahal na Panginoon. Napakarami, mahal nating mga kapatid, sa mahal na Panginoon sa iglesyang ito, na nung una, mahal, ang kanilang paglilingkod sa Diyos, kung kailan nila gusto. Pero minsan, alam nyo, yung dumarating sa ating mga trials, yung dumarating sa ating isang karamdaman, minsan pinagtulogdan din yan Bakit? Para tingnan at subukan naman ang Panginoon yung tiwala mo sa Kanya. Diba? No comment. Hindi tayo, may masasabi natin man na Panginoon, kala ko ba kapag naglingkod sa iyo, sabi ng aming mangaral, sabi ng aming preacher, giginhawa yung buhay namin. Ay, itong buhay namin ito, napakatindi na ngayon, hindi ko na kaya, susuko na ako. Mahal, ang mahal na Diyos, hindi siya susuko sa atin. Amen. Pero tandaan po natin, kapag nakita naman ng Panginoon, sabi niya, but without faith, it's possible to please Him. Yung mga bagay, sabi, yung wala daw panampalataya, hindi ka kalulugdan. Naman na kung ang panampalataya mo dito lang, wala sa yung kalooban, hindi makikinig ang mahal na Diyos Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6. Kaya hindi po, Bible reader. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Hebrews chapter 11, verse 6. For without faith, it is impossible to please Him, for that coming to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Amen. Sa Tagalog po, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Amen. God bless you, beloved Brother Ronald. Maging mahal ko, but without faith, it is possible to please Him. Everybody say amen. Amen. For he that cometh to God must believe that He is rewarded, napakasarap nito, of them that diligently seek Him.
Gagantihan naman ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ibinigay mo sa Kanya yung tiwala mo, hindi ka bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi tayo naglilingkod sa nangangaral, hindi tayo sumusunod sa Diyos salita. Ito mismo ito mismo yung salita ng Diyos, natutuparin lang natin. Susundin natin, mga mahal, makikipagbaka. Kaya minsan, bakit po dumarating yung kabalisahan sa buhay ng tao? Dahil doon po magkakaroon ng butas, doon po magkakaroon ng panahon ang diablo para makimaliwasak yung panampalataya. Kaya sabi rin, makibaka ka, ang diablo, mga mahal, ang gusto niya ay agawin. Yan lagi namin sinasabi, agawin yung faith mo. Kaya pa yan, so fight with a good faith of faith. Amen. Lumakad tayo. Pinag-uusig ka, always, mga mahal, against your faith. Amen. Nandiyan, mga mahal, ikay nahihirapan, may pagsubok, will always war against your faith. Nagwawar yung iyong paglilingkod sa Diyos. Binibigyan ka ng daw, binibigyan ka ng pag-alinlangan, magi sa ating hanap buhay. Sa ating mga Kristiyano, kung ang business mo ay born from God, siya ang kasuso mo. Isang bagay na ginagawa mo para sa mahal na Panginoon is will overcome if your idea. Hindi kanya iiwan. Everybody say amen. Amen. Challenge Gina-challenge yung ating faith, yung ating pagdalima. Mga mahal, sinasabi natin, sinong dumadaig siya sa libutan, yung ipinanganak na sila'y anak ng Diyos. Di ba? Mga mahal, sino ang tinatawag na anak ng Diyos? Mga mahal, bakit na natin, Katoliko ba? Ibang kongregasyon ba? Mga mahal, dito yung sinasabi, yung may pananampalataya. Kaya nga sabi naman ng Panginoon sa Biblia, may isang talata na sabi niya, kailanman hindi pa ako nakakita, sabi ng Panginoon mismo, ng ganitong pananampalataya. Diba? Sabi ng isang tao, mga mahal, lumapit siya sa Panginoon dahil nakita niya, mga kapatid, yung matinding pangangailangan dahil sa sakit. Sabi niya, mga mahal, Panginoon, pumunta ka lang sa bahay ko, sabi niya. At sabihin mo lang, nagagaling yung aking anak, maniniwala ako at gagaling. Subalit, mga mahal, makikita po natin, ano po yung basihan. Sa Matthew, akin na po extra yung Matthew, beloved Father Dong. Matthew chapter 8, handa natin. Lumapit sa kaniya ang isang kitungin, mga mahal doon, sa yung panampalataya, pinag-uusapan po natin, prevailing faith, na kung paano niya ginawa ito. 8 verse 2, mga kapatid, hanggang 5. Nagalit na lang siya para hindi tayo masyadong mabusuras. Mateo Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 5. At narito lumapit sa kaniya ang isang ketongin, at siya'y sinamba, at nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kaniyang kamay at sa kaniya'y hinipo. At nagsabi, ibig ko luminis ka, at pagkadakay nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kaniya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita mong huwag saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patotoo sa kanila. Amen. At pagkapasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kaniya ang isang centurion na sa kaniya'y namamatig. Amen. Palakpakan po natin mga Panginoon, mga mahal. Dito po, mga mahal, yung Capernaum, ito po isang lugar, mga mahal, na kung saan ito po ay mapagtao, ang mga tao dito ay mapaghanap. To see is to believe. Amen. Yung Capernaum.
Yung lugar na yon, ang gusto ng tao, gumaling muna sila bago maglingkod sa Diyos. To see is to believe ba? Baliktarin natin yun. Believe is to see. Amen? Pananampalataya. Kaya dito nakita niya, manulumapit ang isang kitungin, ganun kasi ang tao. Sige brad, kaibigan, mga friend natin, mga labors natin, kapatid, naman po kayo sigawain ng mahal na Panginoon. Sabi, ano ba kung mapapada ko dyan, di ba? Anong makakanta ko dyan? Anong mapapada ko dyan? Linggo, andyan kayo. Merkulis, andyan kayo. Friday, andyan kayo. Makiman niya po yung mga tao na ang kanilang paglilingkod, makiman sa paningin. Sumalit dito, hinahamon po ng mahal na Panginoon. Napakita, sabi ng malapan, pakita ka sa mga saserdote. Doon pa, sabi ng malapan, doon ka pumunta. Yung pitungin, nung makita niya, siya nananampalataya, sabi niya, Panginoon, alam ko, mapatungan mo lang ako na yung kamay at mailapat mo sa akin yung kamay, ako'y gagaling. Maging hindi pa nalias, iniulat naman ang Panginoon kanya kamay, pagdakay kitong, sabi rito, inalinis. Amen. Ano ang sinabi naman ng Panginoon? Pakita ka sa saserdote. Ano yung saserdote? Mga pari po yun. Di ba? Yung mga pari ko, kunwari, makibahal ba, may pananampalataya. So, yun po ang isang bagay. Na sinasabi yung pananampalataya, mga mahal, ay napaka-importante, mga mahal, sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi naman dito, mga kapatid, sa 6, tutuloy ko po, sinabi ng Panginoon sa aking alila, sabi ng isang alila, mga mahal, nararatay sa bahay, sabi ron, mga mahal, ang lumpo at lubhang nahihirapan. Sinabi sa kanila, pumaroon ako sa iyo at aking pagagalingin. Sabi naman ng Panginoon, sige, pupunta ako sa bahay mo. Sabi sa mga mahal doon, sa isang tao na nagsasabi sa kanya na yung kanyang tauhan, sabi tauhan, hindi niya kamag-anak to. Grabe yung centurion na ito, yung pagmalasakit niya. May malasabi niya, hindi niya tauhan. Sabi, pag pumunta ka ron sa bubungan sa aming lugar, naniniwala ako na gagaling yung aking tauhan. Yun po yung panampalataya. Kaya sabi doon, at sinabi sa kaniya, pumaroon ako at siya ay aking pagagalingin. Sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako nararapat dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Daruat sabihin mo lamang ang salita na gagaling ang aking alila. Palakpakan po natin mga Panginoon. Dito po centurion ito, mga dito po yung hukbong sandatahan. Siya po isang sundalo. Amen? Siya po isang sundalo o kung sa ating panahon, siya po isang kernel. Makinbali, di ba? Yung rank niya dito, isang kernel. And New Testament sa Book of Matthew chapter 8, may man yung kanyang isang sundalo, alila, may man matindi, may man mayroong nalumpo. Sa digma, ganon, hindi na nakalakad. Nakita nila ang ating manang Panginoon. Dahil ang sinabi niya, hindi bahay bubungan ibig sabihin compound. Amen. Yung habang naroon sa compound, sabi naman ng Panginoon, okay, sige, tutungo ako doon. Sabi naman ng Panginoon. Pero sabi, hindi ka dapat, Panginoon, na pumunta ka doon sa bubungan ko dahil naroon mga makasalanan. Mismo siya nagsabi, centurion, isang kernel, hindi nararapat malamay sapagkat makakasalanan na mga naroon. Pero Panginoon, sabi ng centurion, kung sabihin mo lamang, sa oras na ito, ako'y kinikilabutan mga mahal. Sabi sa kanya, Panginoon, sabihin mo lang sa akin mismo, nagagaling alila ko, maniniwala ako pag uwi ko doon sa compound, siya ay nakalalakad na. Pero sabi naman ng Panginoon, aba, kailanman hindi ako nakakita ng ganitong panampalataya sa bayang ito. Sabi ng Jace, sino pwede magbasa ng chapter 8 verse 10. Ganda ito, makinmaan. Dito po sa Mateo Kapitulo 8, talata po ay Gs. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya. Amen. At sinabi sa nagsisisunod, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Amen. Everybody say praise the Lord. Diba? Ang Israel, nandun po yung mga ibang Kristiyano rin. Pero hindi ganoon, naroon marami rin taong tumatawag sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, mismo ang mga ng Panginoon, nagsabi, ni ako man ay hindi nakakita ng ganitong laki ng pananampalataya. Dahil sinabi niya, Panginoon, dahil sa iyong salita,
Sinabi mo, mangyayari, natupad. Pagdating niya doon, yung kanila niya nakalalakad na. So, bihira po yung ganyan, yung mga opisyal. Minsan kapag nakakita tayo ng opisyal, akala natin matapang. Pero itong opisyal ito sa Biblia, makadiyos. Amen. Lugar, dalhin niya sa pagamutan yung kanyang tauhan. Pero nakita niya, minamasdan niya kasi. Ang mga napanuhaman, naglalakbay, maraming gumagaling, mga pusik, mga karamdaman. Kaya nung makita niya, hinamon niya yung kanyang panampalataya. Kaya sabi niya, yan po ang gusto ng Diyos humility. Iba din siya, praise the Lord. Pray mo. Marunong kang tingnan mo yung kahinaan mo, tingnan mo yung sarili mo. Hindi sabihin, mahal na Panginoon, hindi lang kita asa mismo tayo. Dahil sinabi naman ng Panginoon, ngayon lang ako nakakita ng grabing pananampalataya ng tao. Ganon, makimahal ang ating malaki. Sa buhay natin, makimahal. Hindi po tayo, makimahal, dinala ng Diyos sa gawain sa iglesia ito para mag-doubt tayo, para mag-alilangan tayo. Di ba? Ang lahat, makimahal na nagtiwala, meron sa mahal ng Panginoon. Hindi tayo may matatakot. Amen? You need a prevailing faith. Continue your ministry. Nandito tayo sa church. Narito tayo. Nagpapatuto tayo. Mahal, alam natin, mahal, na magaganap at sa buhay natin. Kanina may nadinig ako siyang patuto. Ang patuto niya, ay, Mother Ronald pala, di ba? Buti dito, mayroong deadline yung utang. Yung utang. Ano, may inspiration. Sana sa Pinas, gano'n din. Di ba? Totoo ba yun? Amen. Hindi mangutang na mangutang tayo, bili tayong binyo. Mga Mother Ronald. May inspiration pala utang dito. Ngayon mahal, ito'y isang panampalataya ng isa nating kapatid. Sa malapay Panginoon, paano po ito? Taon na yung mga utang sa akin ng negosyo kong ito. Wala na nagbabayad, wala na kalaala. Ngayon mahal, yun ang iniisip niya. Pero hinihingi lang sa kanya na malapay magbaw siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung magbabayad yung mga may utang sa akin, kalahati tayo. Yun ay hinamon niya. Parang, siyempre, hinamon niya man ng Panginoon. Mahal, hati tayo. Kapag may magbabayad yung mga utang ko, 10,000. Mahal, sabi, kalakip na pag-ayuno, panampalataya sa mga Panginoon. Nag-ayuno, nag-pray. After 3 days, tumawag sa cellphone niya. O Brad, pwede ba? Nasaan ka ba? Babayaran ko yung utang kong ganitong 50,000. Amen. Tumawag yung kabila, babayaran ko yung utang ko ng 70,000. Sunod-sunod. Oh, nung dumating na sa kanya, Brad, yung baw mo, sana yung kalahati. Kasi ganun eh. Gagawin naman na pa yun sa atin para sa imposible, sa Diyos walang imposible. Yan yung nagagawa ng prueba. Walang sino man makakapigil sa iyo. Amen? Walang makakahadlang sa iyo. Gawin mo. Dinisay na puso mo, huwag kang pahadlang kanino man. Dahil ikabubuti yan sa paglilingkod natin sa Diyos. Dahil you are born of God. Noon pa man ipinanganak na tayo dito. Ang ganap, sabi ng Biblia, ay nabubuhay sa pananampalataya. Daniel, hindi siya napigil magimahal ng leon. Hindi siya natakot. Dahil sa pananampalataya, Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila napigil sa naglalagablab na nag-uurno. Makapito, 7 times na pinainit, magimahal. Pero hindi sila natakot na natili silang nakatayo. May nangyari na ba kayo aktual sa mga Kristiyano, isugba ka sa apoy dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos? May mal, wala pa. Pero ang prevailing faith, napaka-importante yan po, isa sa ginawa po, makimahal ni Shadrach, Meshach at Abednego. Maganda po yung posisyon nila sa trabaho nila. Kanang kamay po sila na kanilang abo. Utusan, katiwala, dahil mga Kristiyano ay mababait, di ba? Ang Kristiyano, alam mo yan, tinitingnan lang yung tiwala. Mahal, ang ganda ng posisyon nila. Pero isang bagay lang, nung panuhudi sila, mahal sa reportong, mahal isang bangka, o para doon siya sumamba, hindi niya gawa. Sabi niya, kaya ako doon na kahit anong gawin mo, hindi ako sasamba sa Diyos mo. At kung sabihin mo, hindi ako iligtas ng Diyos mo, mananatili kaming magtitiwala sa Diyos mo. Sa Meshach at Abednego, habang silang ginapos na sila,
Itapon na sila doon, makimahal sa horno, makapitubis, yun nga kapoy. Makimahal, hawakan mo lang, yung singaw pa lang, hindi na natin tagalan. Yung singaw pa lang dito, makimahal sa Dubai, dito sa Abu Dhabi, hindi na natin kayang tagalan. Yung naglalagablab na apoy. Sumalit na tinag ba? Ang tatlong Kristiyano, may isa, hindi sila umatras. Hindi sila humakbang ang paa para magsabi sila, takbo na tayo. No, hanggang sa sila ginapos. Nung ihanggi sila, mahal, tatlo sila. Pinataas, mahal ko ang ligas ng apoy at nung silipin ng tao ni Nabucodonosor, sabi niya, Nabucodonosor, hari, ang tatlong lalaki na inihagis mo, nakita ko nagliliwanag na nanatiling nakatayo, apat na sila. Diba? Apat na sila. Sabi ng hari, gaano katotoo? Pinabalik ko siya. Apat sila hari, magi ang kanilang damit, ni uling man, ni sunog man, walang nasusunog sa kanila ang hari. Mahal. Matinding trials, matinding faith, mahal, matinding challenge. Mahal ko, pero yun po ang sabi ng hari ng king. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, walang katulad ng Diyos nyo. Amen. Walang katulad ng Diyos mo. Ang sabi ng king, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Sa huli, mahal, hindi niya tulutan na madaon ang Kristiyano. They are strong, but they are not. Tayo laging mahal, prospering. Ang ang diablo, nagbibigay lang ng doubt. Amen? Huwag tayo mahal, magpatalo. Mas higit na makapangyarihan, hindi kayang daigin ang Kristiyano. Tanda natin, ng anumang bagay, you are overcomer in Jesus' name. Say amen. Amen. Whatever the worm of God overcomes the world, tayo anak ng Diyos. Amen? Kaya kahit may trials ka, kung ano yung ginagawa mo noon, gawin mo pa rin ngayon. May pagpapala ka noon, wala kang pagpapala, huwag ka magbabago. Amen. We thank God dahil andito pa rin at pinangahawakan tayo ng ating mahal na Panginoon. Because I have the prevailing faith. Maraming tao na bubuhay sa relihiyon, pero mga mahal na bubuhay sa pinansan, wala silang kapayapaan. Pero yung kapayapaan na nasa atin, mapalad ka, kapatid ko, napabilang tayo sa royal family of God. Napabilang tayo sa prayer ng ating minamahal at pinagalang na malapastor. Kaya may mga kapatid po tayo na hinanakot, takot na takot po sila. Noong panahon po na tayo po yung nagkaroon ng matinding COVID in over the world, maraming kapatiran po na dismaya. Tinanggal sa trabaho yung iba. Maging mahal, ang tinanggal yung mga unbeliever. Pero sabi ng ating kapatid, yan ang sama ng Panginoon, wala po yung kami nagtitiwala sa iyo. Isip nila, tanggalin na sila, makimahal, nag-iisa na sila naiwan. Pero mga kapatid, yung pala, tinaas pa yung kanilang posisyon. Dahil, sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, si Nabucodonosor na hari, king. Kung sa atin sa Abu Dhabi may king, sa panahon nila Nabucodonosor, sila po ay nasa, ano ba dito kapag nasa loob ka nang nagtatrabaho ka sa king? Palasyo. Sino nasa palasyo sa Kristiyano? Si Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Sa palasyo po sila nagtatrabaho. At hindi lamang sa palasyo, kanang kamay po sila, runner ng king. Ibig sabihin noon pala, may Kristiyano na ipinagtatrabaho po nila yung faith, yung kanilang pananampalataya. Kung ang faith mo ay galing sa Diyos, tapusin mo ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Huwag kang susuko. Huwag kang aatras. Dahil kapag umatras sa ikaw ang talo. Sabi ng Philippians chapter 1, verse 6, nagkakatiwala tayo sa kanya ang buong puso. Pilipos Kapitulo 1, versikulo 6. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. Everybody say amen. Minsan paglilingkod natin sa malabang minsan kapatid, minsan nasa ibabaw tayo, di ba? Minsan biglang umiilalim. Huwag kayo magtataka ron. Di tayo dapat susuko.
Amen. Dahil ang ating mga pastor, hindi sumuko. Amen. Naranasan na ba natin, mga pastor? Kung maranasan natin, baka hindi natin kaya ngayon maglipat na tayo. Naranasan ba natin na si mga pastor galing sa Bible study, galing sa gawain, pagdating na walang pagkain ng anak. Tapos na doon nung maniningil, wala silang ibaya. Tawagin niya si Mr. Buto kasi puro buto na. Mga mahal, ilang bisis inulit-ulit may makailang sabaw ang mga anak ng ating mga pastor. Pero hindi niya sinabi, kala ko malapay na doon ka. Hindi siya sumuko. Amen? Amen. Sa usik, hanggang sa manatili, magmahal, yun yung prevalent faith na nakita natin yung parampalataya sa ating mga pastor. Dapat tularan po natin. Amen? Amen. Kami bilang preacher, may panahon na naging marupok din tayo. Bilang tao, may panahon na naging emotional tayo. May panahon, makimal, kahit hindi man natin sabihin, nag-question tayo. Ako na may nagbigay, ako'y dumadalo, ako nag-ayuno. Bakit ganun, malapay? No. In His time. Kapag dumating sa iyo ang pagpapala ng Panginoon, maraming mahal. Sabi ko nga, nasa baon na yan eh. Para sa iyo, hindi pwedeng ibigay kanino man yan. Sa iyo na yan, nilaan ng manang Panginoon. Yung panampalataya lang ang nais ng Diyos sa buhay natin. Being confident in these very things that He wish to begin a good work in your will perform. And until the day of Jesus Christ. Amen? Hanggang sa magbalik daw sa ating panahon. Kaya kami, mga mahal sa ating mahal na Panginoon Kristo. Ngayon, kasi natupad na sa sabi naman ng pastor eh. Kayo, mga preacher na halos walang makain, nandiyan kayo sa mga lansangan lagi, inuusig, mga mahal, bisan fasting kami, pag-break namin, fasting kami dahil walang pag-break. Totally. Mga manggagawa, mga mahal nung araw, nung mga nauna, praise the Lord, nung 1980s, sobrang hirap ng buhay. Kisigaw ka, totoo ka ba, mahal na Panginoon? Amen. Payat na payat ka, mga mahal. Pag uwi mo sa tahanan mo, kaliwat kanan, usig ka ng labuans mo, yan ang sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo ng dilaan. Hindi kayo kumakain. Pero habang ginagawa pala natin mga kapatid, yung ganung panampalataya, iniipon na natin. Dumating yung katugunan dahil sa ating panampalataya. Kaya sabi, anuman ang kanyang sinimula sa atin, tatapusin ito hanggang sa magbabalik ang mga Panginoon. Panampalataya, the Word of me and the will believe in you sa ating buhay. In God's believe in our wills sa buhay natin, mananatili tayong magtatapat sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Hindi pa man ngayon pinagpapala, Ismail pa rin. Amen. Amen? Amen. Ay, hindi na maka-Ismail, iba kapag may pagsubong na nila. Kapag ikay lagi nakasibangon, madali kang tumanda. Amen. Oo nga. Edad mo ay 30 pa lang, para ka ng 60. Kasi lagi ka nakasimangot eh. Pero kita mo yung mga kapatero natin, tatanda na, senior na, lagi naka-Ismail. Amen. Tignan mo, parang 30 pa lang, ano ba, Ronald? Amen. Praise the Lord. Diba? Nagpo-blooming kasi sa akin. Yung spirit ng Diyos, eh. Pero hindi mo nakita, pinagpalalo mo sa pinansal. Hindi nagtatanong eh. Saka muna kukunin yan. Pag dumating sa iyo, ikaw na mismo susuko. Blessing eh. May mga kapatiran na may san, bakit pinahintulot ng Diyos? Natananggal tayo sa trabaho kasi may mangyayari. Gaya pa ng 3 Kristiyano. Habang sila eh, nagtatalo sila, naglalakbay sila. Sinasabi ko na sa iyo na huwag muna tayo umalis ngayon eh. Kasi may iwanan na tayo ng sasakyan. Yan. Dahil ikaw, ang bagal mo, lagi kang late, naiwan tayo ng ating sasakyan rin. Nagsisihan sila. Sabi niya, sa bus na lang tayo sumakay, ayoko ron. Gusto ko sa train, bahala ka sa buhay mo. Hindi siya. Gusto ko sa bus, nagtigigisa na lang tayo, sabi niya. Eh, kaso hindi tayo pwede maghiwalay. Sama-sama tayo, sama-sama. May brothers keepers, di ba? May malhabang doon sila, nag-aantay. Haba na kanilang paglalakbay. Sumakay na ng bus, yung 3 nag-aisa. Alanan rin, bus na lang. Mahal. Pag sa kanila sa bus,
Hanggang ginabi na sila, nakarating sila sa bayan na kanila kinalalagyan. Sabi, nagsisihan na naman. Ikaw, sana kung hindi ka mabagal, sana hindi tayo naiwan ng tren. Wala na, huwag nasisihin, naiwan na eh. Ikaw kasi, masyado kang napakahaba mong manalangin. Wala na tayo na ako. O siya tayo tutulog ngayon, sabi siya. Wala na tayo. Pumunta sila sa isang hotel. Pagpunta nila sa isang hotel para magpabook sila. Dahil wala na matulugan eh. Hindi sila pinaman. Sabi sa kanila ng management ng hotel mismo doon sa information. Wala na. Close na. Wala na. Kumbaga, fully book na ito. Hindi na. Nagsisihan na naman yung tatlo. Bakayang-bakayan sila. Sabi ng isa, huwag na tayo magsisihan. Andito na lang tayo. Manampalataya na lang tayo sa Diyos. Sabi niya, puro ka panampalataya. Puro ka panampalataya. Nakuha mo. Saan tayo tutulog ngayon? Tumulog sila, mga doon sa ilalim lang ng puno. Habang sila itulog, madaling araw, sumabog yung hotel. May nagulat sila, sabi ng security. Mga sa kanila, nagulat sila. Tinanong nila, bakit sumabog ang hotel? Dahil yung general na nakatira doon, na tumulog doon, hinahunting ng taong labas, pinasabog ang buong hotel. Kung kayo doon natulog, patay kayo yung tatlo. Sabi ng tatlo, oh, sino may gawa? Sabi niya, ay ako lang, kasi ako sabi sa inyo, nananampalataya ako eh. No, inaangkin na nila ngayon. Ha? All things good together for good. May plano mga tayo sa atin. Diba? Ay kung sa tulog sila doon, pinilit nila, naka-hotel ka nga, aircon, patay ka naman. Maganda yung pisto mo, sabog ka. Pero nilagay ka ng Diyos doon muna sa damuhan. Dahil mayroong plano ang Diyos sa buhay. Pinapit sila, nagyakapan sila, yakapan. So, patay na tayo. Kasi wala akong nakaligtas doon sa history. Wala akong nakaligtas mula sa general hanggang doon. Wala, inubos talaga. Sunod buong hotel. Nagyakapan sila. Minsan, doon natin nasisisi, doon natin naisip. Kapag dumating na yung puntos na gano'n, di ba? Naisip natin, bakit pinabayaan na pa tayo ng mahal na Panginoon? Kailanman hindi siya magpapabaya sa kanya. Self-discipline. Ha? Sino pong may alam ng self-discipline? Amen. Hindi yung self-discipline na sa pakarate, ha? Self-discipline, sarili mo. Marunong kang magdisiplina mismo ng sarili mo. Hindi ka na magpaduro sa iba. Self-discipline. Huwag kang lumakad sa sarili mo. Obey God's always. Kapag lumakad ka sa sarili mo, tigas ang ulo mo, mahal, yun ang mangyayari sa buhay ng Kristiyano. Dahil minsan sabi ko, bilang counselor, bilang preacher, as a marriage register, mahal, minsan iba, magpa-counsel, ang haba, 2 oras kami counsel, may iyakan pa. Pag-uwi pala, wala naman tinupad doon sa lahat na sinabi ko. Tapos na napahamak, bumalik ulit sa akin. Kuya, papakonsel ko din ha. Papakonsel ka, wala ka naman tinupad kahit isa. Siyempre tayo pinag-pray pa namin sa mahal na Panginoon. Ngayon, napahamak ka lahat. Kaya napakahalaga. Amen? Amen. Unang-una kapag may problema po tayo, paaralan natin yung ginawa ng isang tao, Panginoon. Dahil sinabi mo, sa aking buhay, sabi niya, gagawin ko, sabihin mo lang, mahal na Panginoon, na gumaling yung aking alila. Mangyayari yan. Di ba nangyari? Sa buhay na, reverent faith, ito yung nagbibigay sa iyo ng inspiration sa atin. Iba din si Amen. Amen. Nasa Diyos, Panginoon. Nasa Diyos lagi ang positive. Infection, Panginoon, infection is preparation. Pagandaan po natin. Sapagkat kayo ay nakakailangan ng pagtitiis. So, magtiis ka. Sabi ng Hebreo 10:36. Anyway. Ate Rodel, baka napapahaba ka. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 10, ang talata po ay 36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Sabi may, tiis na nga po, okay. Hanggang kayo pagkausin, tiis pa rin. Mapapatadyak na ika ng paa natin, di ba?
Subalit, napakaliwanag ko, Hebreo 10:36. Basahin nyo lagi. Yan. Amen, Master. Amen. Amen. For ye have not forfeited, that after ye have done the will of God, ye might receive our promise. Darating yung pangako, yung kaloob ng Diyos. Tatanggapin mo eh. Tatanggapin mo dahil pangako na malapit. Anak, nagtiis ka na. Mahabang taong ka na nagtiis. Nakita ko yung katapatan mo. Wala nargahan na ng Diyos yung pagpapala. Yun ang totoo, maging mahal. Kaya sabi sa pagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa pa rin hanggang ngayon ang kalooban ng Diyos. Minsan mga kapatid tayo, wala ka kami trabaho. O ay bakit? Ay kung may trabaho ka, sabi yung kuya, hindi po makadalo man ng Merkulis, Biyernes. Ano man, kasi po no trabaho, ang gulo nyo. Minsan di ba ang gulo? Linggo late pa. Di ba? Pinahintulot ng Diyos para bayaran mo yung utang mo, wala kang samba-samba nung nakaraan. Lalo kawawa niyo ako? Amen. Minsan may mabasa ako sa GC. Di po makadalo overnight. Kasi po ayoko managyan ng amo ko. Di po makadalo ng Wednesday. Sunday na lang po. Late pa. Bakit ka walang trabaho ngayon? Dami mong utang. Pinupunuan pa naman na mabayaran mo. Namula tayo ba? Diba? Yun ang totoo. Malalim bisan ang organ. Pero dapat alam natin prevalent pay. The Sabbath day, tinalakay ko ito sa Dubai. Ang alam ng Kristiyano, the Sabbath day, linggo lang. Kapag nagsamba ka na, bigyan mo, lugod mo na ang Diyos. No. The 7th day, 24 hours. Eh lalo na dito, napaka-iksipon ng pagsamba natin. Account ka ninyo. Kung kaya nyo yung isang araw, hindi pa, di ba? Kahit 3 times a week. Taas ang kamay na nakaka 3 times a week. Tatatlo din. Oo. Kung nakaka 3 times kayo, dahil wala kayong trabaho ngayon. Di ba? Bisa nagugulong din ang malapay ng magmahal sa akin. Mararamdaman mo na kung galing sa Diyos yung trabaho natin, mag-aan sa trabaho. Kaya minsan mga Kristiyano, maraming utang bago mag-rapture, bayadan mo muna sa pagsamba. Bakasyon ka muna 6 months, 1 year. Eh wala po akong pan-supply bayan mo, God will supply. Amen. Amen. Eh bakit yung mga magagawa, wala magtrabaho, 40 years na. Diba? Nakabarong pa, bago yung sapatos. Ay sabi naman ng Panginoon, mga anak, ang mga ibon, siyempre po hindi naghahanap buhay, hindi dapat. Pero hindi ko siyempre nahintulutan na sila magutom. Kaya kita mo yung mga ibon, lalo na yung maya, pinakamaliit na ibon, binabaliwala, kapag nanganak, tuwan-tuwa siya. Diba? Sabi naman na Panginoon, tinulad lang tayo sa maya. Ang diit lang. Kagaya ng isang ibon, hindi sila nagsisikapas, hindi sila nagsisipagani, pero sila nagsisikain. Sabi niya ng isang kapatiran, sige, trabaho, linggo, trabaho, Merkulis, trabaho, wala na samba. Sabi niya, kumahig na po ako, pati linggo, kinahig ko na, pero wala pa rin ako matuka. Diba? Linggo, trabaho, kulang at kulang pa rin, parang busol, kasi wala pa rin matuka. Binaliktad niya ngayon. Mas sama sa Bible study sa 3 times a week, 2. Ngayon po, hindi na kumakain, tumutuka. Minsan mga iba, parang posible, pero nakakabas, naiyak na ako dun. Baliktad po, kung kailan ako na 3 times a week, kailan ako walang trabaho, ngayon pa ako nakabili ng sasakyan. Ay no po, kahit linggo, sige kahit, sige trabaho, hahapon na lang po ako nagawa. Dali-dali, pagdating preaching na. Napuspos na ako, kunwari, simula na, doon na siya. Pero katunayan, lay, nababawasan ko yung ating faith kapag yan. Amen. Kaya pinahintulutan ng Diyos. Kahit sa Pinas, buong daigdig, makapatid na, yan ang problema eh. Yun ang kinakounsel ko minsan. Sabi ko, hindi natin mano kung yung plano na malabas. Kasi si Shadrach, Meshach, Abednego, sabi niya, handaan nyo kami king, tanggalin sa palasyo. Tanggalin mo kami, pero kami pasasambay sa Diyos mo, hindi namin gagawin. Ano ang ginawa?
sila po'y pinagpala at sila po ay pinagkatiwala. Okay? Magtitiis at ngayon, hanggang ngayon nagtitiis pa kayo. Sige lang mga kapatid, bukas ang langit. Daigin natin ang salibutan. Daigin natin ang emotional. Daigin natin ang lahat ng trahedya. Daigin natin ang mga pakanat ng Diablo na siyang dahilan para mawala tayo. Kaya minsan naman, sa kadahilan na nakapos ka na, may mag-aalok sa iyo offer. Kung magtrabaho ka na, sabi sa iyo, malaki ito. Sasahod ka ng 10 dirhams, 10,000 dirhams. Oo, kung ano, sobrang okay na ito. Nakaupo ka lang doon. Pero hindi ka pwedeng lumabas ng linggo. Hindi ka pwedeng doon ka lang. Praise God. Sabi ng isang kapatid natin, Adol Sueldo, sa lugar na ating pinanguna sa Pablo. Sabi sa kanya, gagawin kita supervisor ng opisina nito. Ang maging sahod mo isang buwan sa piso natin, sabi niya, 200,000. Namulat siya. Laki. Tuwan-tuwa. Sige po, bumanat agad. Hindi niya muna inaano kung ano requirement. Napipta ka sa akin ng kamay. Praise the Lord. Pero Brad, opo. Di ba bunagin ka? Opo, sa Jesus Miracle. Linggo, hindi pwedeng umabsent. Pero 200,000 sahod mo. Sabi niya, inyo na po yung 200,000. Ako yung dala. Ginawa niya talaga. Oh, namulaga ngayon yung ano, yung nagbibigay sa kanya ng magandang pwesto. Inyo na po, sir, yung 200,000. Pero hindi ko po ipagbibili ang kaligtasan. Grabe. Kung nakita yung tao, nakikita naman na Panginoon yung very faith natin. Ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin, sabi ng Mark 11:24, ay pinakinggan na yan ng mga Panginoon, mga kapatid. 11:24 ng Mark. Dito po sa Marcos, Kapitulo 11, talata po 24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Yan yung privileged faith. Everybody sing, praise the Lord. Ayun, taas ang kamay, may kahilingan sa mga Panginoon. Huwag na ninyo sabihin, kayo na nakakalan. Amen? Amen. Baka mamaya, hinihiling nyo, binata ka, magkasawa ka. Nagpasabi sa Diyos. Bakit na-proceed bigla? Kaya, ngayon, therefore I say unto you, what things ever you desire, when you pray, believe that you receive that and ye shall have them. Palapakan natin malapayan. Ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin, hinihingi, magsisampalataya ka, nasa iyo ng kamayan. Natatagalan ka lang. Pero minuto lang yan sa mga Panginoon. Hindi pa umiikot yung isang ikot ng orasan. Manginmahal. Sabi nga, sa tamang panahon, bibigay sa iyo ng mga Panginoon. Kasi ilalagay ka ng malapay sa magandang pisto. Yung magagamit ka, makakadalo ka. Kasi di siya naman ang malapay ng puso natin eh. Lahat tayo gusto natin makasamba. Ayaw natin ma-absent. Anytime mag-rapture, walang maiwas sa rapture. Gusto natin, di siya ang puso natin. Kahit kami ang preacher, makatulong tayo, makabigay tayo sa church. Amen. Hindi tayo nagbibigay dahil kailangan na siya. Ginagawa natin ito para lalong lumaganap ang salita ng Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos, di siya ang puso natin. Kaya ni Bartimaeus, God said to him, sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng mga Panginoon. Sa kanya, anong gusto mo, Bartimaeus, na gawin ko sa iyo? Some question kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, kung ano ang kalooban. Kung ano ang kaya mong gawin para sa Diyos. Ipati say, praise the Lord. Ibigay mo, dagdagan mo pa, maging mahal ng higit sa eksakto. Amen. Yan po, ikaw ay magbibigay sa Diyos, huwag mo siyang hintayin na lagi kang hihingi. Anytime, ibibigay ng mga Panginoon. Hindi hihingi ng hingi. Sabi doon, ikaw mismo ang una na gumawa ng mga bagay na ito. Mauna ka. Huwag mo nang paghintayin, mga Panginoon. Gawin mo yung mga bagay. Prevalent faith. Gawin mo yung nais sa iyong puso. Yan ay darating at magaganap sa iyo. Yung imposible sa tao sa Diyos, lagi wala imposible. Prevalent faith is not based how you're feeling, but based of what you believe. Feeling faith.
mga prevailing faith is makikita natin yung gawa, hindi puro lang sa isip yung ating salita. Gawa, may pananampalataya. Last verse, 3:8 ng Revelation. Medyo hindi po natin matapos. Ito. Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 8. Nalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, ilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas Amen. na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Amen. Pagmal yung pinto, hindi pa inilalapat yan. Ibig sabihin yung pinto, lapasan yan eh. Pasukan at lapasan. So sabi roon, my mouth and know thy word, behold, I have the before the open door. Hindi pa inilalapat. Amen. Sabi ng mga Panginoon dito, inilagay ko sa harap mo ang isang pintuang bukas. Malipat ng sinuman, hindi ilalapat ng sinuman, wala makikialam doon. Na kunting kapangyarihan. Tinupad mo kasi ang aking salita, hindi mo ikinakaila. Ang aking pangalan, tutuparin ko ang iyong nais ng iyong puso. Amen? Yan po ba? Ang nais ng manapay. Tutuparin niya. Binuksan ng Diyos ang door. Sa atin, hindi masisira. Ninuman. Sapagkat ito yung door of opportunity na tayo ay narito at nagdilingkod tayong tuloy-tuloy sa gawain ng manapay. Sabi yung material bagay, sige na lang yan. And number 1, unahin natin ang kanyang kaharian at lahat ng bagay ay pawag idarating sa iyo ang pangalaman. Tayo pawag sa mga Panginoon. Salamat. Mga mahal, ating awitin ang awitin ito. Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan. Naging alipin na isang libutan. At narito sa langyawan, ulit ako lumapit sa iyo. Purihin po natin man ang Panginoon. Isinuha lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin. Purihin po natin man ang Panginoon. At papanawan ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo. Ininis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napago sa krus na Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo. Inilis mo ako, ang aking Diyos, kay buti mo. Purihin mo natin naman ako. Ang iyong kamay, hindi niya ipinagkait sa akin. Ipinagkait sa akin. Ikaw ay napago sa krus na Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa ating po baguhan sa gabi ito, kayo po'y mapalad namin kabayan. Narito po kayo sa gawain ng Jesus. Meron po si International. Yes, praise the Lord.
crusade, millions of member ang mga binago ng mga Panginoon, nilutas ng Diyos ang mga ibang. Kaya isa dalawa, may mga baguhan na nanumbalik sa mga Panginoon, ito po'y kayamanan at pagpapala para sa inyo. Sabi po ng Juan 1:12, but as many are receiving Him, to them give His power to become the Son of God, even to them that believe on His name. Binigyan tayo ng karapatan na tayo ay magsisi, magpagdigloob sa Kanya upang mapawi at patawarin ang ating kasalanan. Karapatan na tayo tumanggap sa mahal na Panginoon. Sabi niya, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but everlasting life. Yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Pananampalataya, napakahalaga po, mga mahal, sa ating binasa, ang lamalapit sa Diyos, sumampalataya kay Diyos, at siya ang nagkipagbagiganti sa Kanya ay nagsisihanap. Mga mahal, pangalawa po, pagsisisi. Repentance, sabi ng 17:30, mga mahal ng gawa, pinalipas ng Diyos ang kasalanan, ang kahangalan ng tao, maliban tayo magsisi, magbalik loob sa Kanya, tayo Kanyang pinatawad sa ating kasalanan. At pangatlo po, ito ay napaka-importante. Ang bautismo hindi isang pag-alal o pagsapi, kundi sabi po ng Acts 38 ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal ng ating banal Panginoon. Then Peter said unto thee, repent, be baptized, and every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, you shall receive and give of the Holy Ghost. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Gaya ng ating pong pinag-aralan kanina, maraming tao may pananampalataya pero walang kapayapaan ang buhay nila. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo kapag ikaw po ay nandiyan na. Ano pong gagawin natin sa gabi ito? Taso po inyong dalawang kamay. Huwag po kamaya. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin niyo po sa ating baguhan, tanggapin niyo po ang mahal ng Panginoon. Pigit niyo po yung mga mata. Sabihin niyo po, mahal ng Panginoon, ako po ay narito sa taong makasalanan. Nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa akin nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal ng Panginoon, salamat po sa iyong banal salita na aking napakinggan upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, amen, amen. Manalangin po kami para sa iyo. Daki na mapagpala po namin ang masalangin, pagpalain mo po ang bagungan sa unang dalangin po ng aming dalal, binabid ng Paul Pastor. Ito nawa po pasimula ang kanyang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Sa iyong pangalan na pray, O God, in the name of Jesus' name, amen and amen. Okay? Ako lang na po sa inyong bautismo, anytime. Dito po sa lugar ng Abu Dhabi, meron po kami bautismuhan para po kayo ay tumanggap, maging isa ka lang. God bless you po, balik po kayo sa inyong upuan. Mga mahal, tayo po ay awit ng salamat, mga mahal, sa mga Kristiyano. Napakinggan niyo po yung mensahe ng ating mahal na Panginoon, prevailing faith. Maraming Kristiyano na minsan sa atin, nagdadaw tayo. Nagtatanong tayo sa mahal na Panginoon. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili siyang tapat sa atin. Tandaan natin yan. Mananatili kang tapat. Ibigay mo ang lahat. Ibigay mo ang lahat. Ang lahat ng mga unang ang buhay natin. Ko maging ang mundo sa laki at nawak na magkulit po tayo sa Panginoon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay. sa amin ito, puri mo natin sa amin the word. Maging ang mundo sa laki at nawak na Pag-ibig mo, Dakilang na revive mo Lord, thank you for the Jesus. Dakilang na Dakilang Pag-ibig mo, Dakilang dakila ang Diyos. Mag-ibang dakilain natin manapag. Kahit na kailangan may pagsubok, mga minmahal. Pag-ibig mo,
Dakila ka, O Diyos. Dakila siya. Kung tayo minsan may mga trial, huwag tayo mag-question, mga mahal. Ang mga bagay nito ay dumarating sa atin upang patuloy natin, Panginoon, ipakita sa Kanya ang ating pananampalataya, ang ating katapatan para sa Kanya, mga kapatiran, kung paano tayo pinanalangin ng ating mga pastor, inilapit sa Diyos. Ganun natin gawin sa lahat ng oras. Hallelujah, dakila ay natin siya magpakailan-kailan pa ba? Dakila, your passion, Lord. Dakila, ang Holy Spirit sa Lord God. Hallelujah. Dakila ka.
The pray. Manalangin na po tayo. Dahil Diyos na po kayo lahat. Manalangin tayo ng personal, inyong mga pakailangan, sa inyong mga trabaho, anytime, ibibigay ng mahal na Panginoon. Unahin lang natin ang kanyang kariyan. Mga problema, mag-imangat sa buhay natin sa Pilipinas, mag-isa ating panalagawa, isunugan ito. The first prayer, ang beloved Honorable Pastor, Evangelist Rodis Almeida, maging matatag sa pagsubok ang Kristyano. Maging handa sa lahat ng oras, maging mahal, na dyan lang ang ating malapay, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Dakilang Diyos mo kapangyarihan sa lahat ng aming may mga kapatiran na kapiling po namin. Sa gabi ito, Diyos, sana mo po kamatiglay makaramdaman mga problema sa buhay. Alam namin, ikaw lang ang aming sandigan. Sa panahon na kami nalulungkot, sa panahon na kami may problema, ikaw ang nagkukumpul sa amin, Mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatiran namin ito, may taglay na mga karamdaman, may mga problema sa buhay, mag-isa ka mga hanap buhay, mag-isa ka mga labon sa Pinas. Pagpalain mo po yung mga anak sa unat dalangin ng Mahal na Pastor, Evangelist Rodis Almeida, Beloved Children. Amen, amen. Kasaw, lahat kayong kamay sa pati inyong sakit, kayong kamay sa ulo, di mo yung karamdam na kumiyatibi dapat si kasak in the name of Jesus. Be here right now. In the name of Jesus, lahat ang ulo mo karamdaman, sa aming mga kapatid, kasaw, be here right now. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Tayo po'y tumayo, mga mahal. Praise